And I had no complaints. And I'd like to do something with him. Siguro yung mahaba-habang role para makita ko I'm the real Chito Road. Thank you. And role mo rito? Sir Tommy, yung role mo ninyo? Role mo rito, sir. Ang role ko dito ay si Professor Manansala. Professor Manansala. Supposedly, art expert, an art professor in university na nilapitan ng karakter ni Miss Chanda Romero to ask some information about a painting. Now it seems that Ganun na lang. okay, don't reveal ang role ko ay some art professor in a university. Yun lang po. Everything is secret. Nakaka-intriga yung sinabi ni Sir Tommy. Bigla napatingin ako sa painting. Yes, Nico. Thank you, Sir Tommy. Nico. Hello, third time ko na po makatrabaho si Direk Chito. First was in Emir as a talent. Tapos second was the trial with John Lloyd and Jessie Menjola. So this is my first time to be directed in a horror movie with Direk Chito. And bilang third time ko na po, alam ko na po si Direk Chito how he handles artists. And kailangan po hindi po kayo tatanga-tanga, for lack of a better term. So yun po yun talaga. And my role here is I'm one of the household helpers of the character of Miss Juday. Thank you, mamaya na si Atty. At si Direct Chris. JC, balik sa'yo, ano yung role mo rin? Sino pa? Ay, Kian pala. Ano ba si Kian? Hindi ko naman nakikita, Kian eh. Ayan. Po, first time ko po makatrabaho si Direk Chito po. Kaya po, medyo kinabahan po ako. Kasi po, ang galing po ni Direk Chito. At saka, ang role ko po dito, as in po ako dito, anak po ako ng Miss po. Okay. Anak po ako. At yun po, kinabahan po ako ng onte. Konti lang naman. Konti. Thank you, Kian. Yes, JC, ikaw, your role here? Ang role po dito ay si Jack. Asawa po ako ni Miss Judy Ann Santos dito. And yes, I made it. boyfriend pala. Kalaguyo. Kalaguyo. Yes. Isa po ako sa naging instrument sa pag-unearth niya ng past, ng family's past. Yeah. Yes, Janice? I belong to the first family. So, anak ako ni Tita Chanda, kapatid ko si Mon. Half-sister ni Juday. Yun. May lagim din. Ha? May lagim kang ginawa rin. Wala akong lagim na ginawa. Yung espantahong may malagim na ginawa sa akin. Okay, di ba? Yes, Miss Chanda. How about you? Yung role mo naman dito. Once in a rare while, nagiging legal ako na asawa. Bakit? Mostly kasi lagi akong mistress. So ako yung legal na asawa. Playing Adele, who is consumed by anger and bitterness. At pagpasok niya pa lang sa eksena, marami siyang dalang mabigat at makaka-affect siya in a not so good way. Up to some point. Should I? I play the role of Monette. Magnanay kami ni Nanay LT dito. Ako ang nag-alaga sa father. Kami ang second family. Kami yung nag-alaga when yung tatay namin ay may sakit. So basically, dito ako to preserve the legacy and yung mga properties and all. Kasi malaking factor sa kanya na panghawakan yung memories ng kanyang ama. And to try to, pero maganda ang relationship ng magkakapatid. Parang hindi ba for a change, ngayon lang tayo makakakita, I think, na dalawang families na okay yung mga anak. Kahit na dalawang pamilya sila. So I think it's very refreshing na ipakita yun sa Pilipino na it's totally fine to have a big family as long as you get along dahil isa lang naman ang mga magulang ninyo at sa mga. Okay, thank you. Yes, LT, ikaw naman. Ako si Rosa na
pangalawang pamilya ni Pabling. Si Pabling po ang pinag-aagawan namin. Gwapo niya kasi. Sa pangalan pa lang, di ba? Pero Pablo talaga, di ba? Pablo talaga. Ang kanyang nickname lang ay Pabling. Oo. At yun, so sa second family kami ni Juday, si Monet. And then, para huwag masyadong malipin lahat, ang para sa akin tumanim dito, yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Yun ang pinaka-importante. A mother's love. And then, yung lahat na ng mga pag-aaway namin ni Chandra, yung differences ng pamilya, ipapakita rin dito. Thank you, LT. Direct, Chris, ano naman ang in-offer mo rito? In-offer ko. Sarili mo ba? Hindi, itong project, siguro, pangatlong pelikula na namin to ni Direk. So, ako kasi, alam niyo naman siguro, nagsimula ako bilang writer, no? So, isa si Direk Chito sa mga nagbigay sa akin ng breaks sa pagsusulat, pagpasok sa pelikula. So, itong pelikulang to, simula nito, sa kanya talaga, meron talaga siyang gustong gawing kwento. Mahaba-habang panahon din yung ginugol namin sa pagbuo ng konsepto ng kwento. Siguro almost a year. So, kay Direk Chito kasi, kailangan makinig ka talaga. Hindi lang kayo mga artista, pati sa mga katrabaho niya, pati mga creative pool niya, at lalo na ako kasi ako yung writer. So, you really have to listen. So, minsan nag-meeting kami, oo lang ako na oo sa kanya, pero pagdating ko sa bahay, parang ano yung sinabi niya? Tapos minsan, 1 week bago ko maproseso. Tapos, yun, minsan very good naman ako sa kanya. Minsan lang yun. Oo, minsan very good. Pag wala siya sinabi, ibig sabihin very good ka. Pero kung tinatawag ka na niya, naku, may comment pa. Hindi paparevise pa, ganon. Para na-explain naman niya lahat. So you really have to, as a collaborator, kailangan mong pasukin talaga yung utak ni Direk. Yun. Thank you. Bago ang master natin, atin namang master producer, si Attorney. So ano naman ang experiences mo with Chito and of course the whole movie? First time ko makatrabaho si Direk Chito. Okay. So I figuratively and literally prepared myself for the worst. I wanted to expect the worst, pero wala naman akong naramdaman any of the horror stories. He's very kind. He was a collaborative director. Sa akin, there were certain scenes that he wanted to change, but when you look at the entirety of the picture, lalo niyang napaganda yung pelikula. So sobra ko na-appreciate yung mga ideas na pinasok niya, mas lalong nakakatakot yung material. And then, well, there were a few times here and there, syempre nagbabantay ako ng budget, di ba? So, direct, mga ganon. But overall, others may say it was a horror experience, but in my case, it was such a breather. He's really good. I don't want to call him a genius, but he is He has eyes for something. He's a master director talaga. I've worked with many directors already, and sobra ko siyang na-appreciate. I mean, there are other good directors, of course, no? Pero kay Direk Chito, bago siyang experience for me. Kaya I really took time to be present during all the shoots. Hindi ko man nasimulan from the start of the day kasi may nagtatrabaho din naman ako. But I would always make it a point to be there, to watch, to observe, to lend support, to bring food. Yun. It was, I'd call it a roller coaster ride because the entire process of the shoot was very difficult because of the weather. Doon kami hirap na hirap. Ilang bagyo po yung pinagdaanan namin. So dapat sa pelikula dry land, pero maraming portions na may ulan na. So nag-adjust naman yung storytelling na meron na rin ulan. But I gladly work with Direk Chito anytime. Again, yes. Thank you, Attorney. Magandang sinabi tungkol sa